Happy Friday. Habang nagkakape ako dito, dahil katatapos ko lang magsaing, habang nagkakape ako, ito nga, nakatingin ako sa may ref namin. And naalala ko pala yung aking isinulat dati. Yan, yung mga aking paalala sa aking mga anak. O, yan o, diba? O, sabi ko, paalala sa aking mga anak. Yan yung laging ginagawa ko. Ito yung first time na pumunta kami sa Manila, parang 2 days, tapos iniwan ko yung dalawa kong anak, naglagay ako ng letter. Ako kasi, sa totoo lang, hindi ako sanay na lagi silang iniiwan. Siyempre sa morning, di ba, pag may ano sila, pero yung iniiwan mo sa bahay na sila lang, although meron naman kaming kapitbahay, dyan sila nanay ko, ganyan. Hindi kasi ako nasanay nun na iniiwan ko sila or natutulog sila kung saan-saan, ganon. So, basta, lagi kami stick. Hindi po pwedeng wala yung isa sa gabi, ganon. Laging basta mula nung baby sila, hindi ako nasanay na iniiwan na lang sila or pinapatulog sila kung saan saang bahay. So, ayan, yan o. Paalalas at laging tandaan, ingatan ng kalusugan, di ba ganon? It means, kasi may tinda ako dito sa, may paninda kasi ako dito sa bahay ng soft drinks, kanyan, kasari-sari store ako. So, yun. Minsan, siyempre, hindi mo maiwasan yung mga anak mo, kuha na lang ng kuha ng mga soft drinks, ng mga chichirya, di ba? Hindi naman healthy yun. Yung bang, hindi ka naman nagdadamot, pero kung araw-araw nilang gagawin yun, masisirang ka nilang kasusugan, di ba? Kaya sabi ko nga dati, ilalak ko yung ref para hindi kayo makukuha ng soft drinks. Yan, sa chichirya. Sabi ko, it means wag ubusin ng mga soft drinks at chichirya kung paninda. Baka wala akong maitinda. Pero joke lang yan. Huwag iwanan ang mesa at lababong nakakalat at madumi. Linisan pagkatapos kumain. Pag may nakikita kayong dumidamputin o linisin. Huwag mag-enjoy sa kwarto, labas-labas din pag may time. Kasi yung mga anak ko laging nasa kwarto minsan. Baka naman magkusa din minsan gumising ng maaga at tumulong. Hindi kayo border sa bahay. If yes, you pay. Hahaha. Mahal ko kayo pero hindi na kayo mga bata. Kilos din. Kung ayaw nyo akong maingay kumilos ng tama, huwag sasagot at magdadabog. Basahin, makinig at gawin. Yours truly, Mama. Natatawa lang ako kasi sa totoo lang dati pa kapag galit ako or meron akong gustong sabihin sa isang tao, parang ayoko na ng paulit-ulit. Anong ginagawa ko minsan? Sinusulat ko sa isang papel. Susulat ko yan sa isang papel tapos lalagay ko dito sa may lababo. ganyan ako lalo pag inis na ako, paulit na lang ako ng paulit. Kaya gaya dati meron akong kasambahay. Tapos paulit na lang ng paulit ng, siyempre ako nangingayan ako sa sarili ko. Sino bang nanay ang gustong maingay, di ba? Hindi naman, ang mga nanay, hindi mag-iingay yan kung walang nakikitang mga kaanuhan. Yung mga, siyempre pag ayaw mo ng marumi, pag ayaw mo ng ganyan yan, ang mga nanay hindi yan nag-iingay. Kung maayos ang mga nakikita niya, ganyan. So, ayun na nga, ganyan. Natatawa lang ako kasi nabasa ko to. So, naalala ko yung mga ginagawa ko dati nung may kasambahay ako sa Manila. Nagsusulat yan ako. First step, kasi paulit-ulit na-orient mo na ang gagawin mo in the morning. Syempre, of course, magkape ka muna, kumain ka. After nyan, kilos first, ganyan. Pagbaba mo ng bahay, makikita mo, nakakalat kung saan-saan. Ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga ginagawa. So, para gusto mo organize at maayos, kasi may mga tao na naglilinis. Pero, imbis na parang makalinis, makaayos, lalong magulo. Kasi hindi nila alam kung paano i-start nila. Tsaka meron yung mga tao, di ba, na naglilinis, hindi pa tapos iniiwan na lang nila. So, ganun. Paulit-ulit ako ng ganun. So, ang ginawa ko, first step, second step, o babasahin nila yun hanggang masanay sila. So, yung mga anak ko din, ganun din po ang ginagawa ko. Ako kasi yung nanay na lagi kong iniisip, yung mga anak ko, kahit na dati na iiwanan ko sila ng morning, alis muna ako. Susulat ko dyan, doon sa kasambay ko. This is your menu for today. Yan ang lulutuin mo, yan ang Ito ang mga dapat at bawal gawin. Ganon. Tapos meron pa yung, kapag aalis kayo ng bahay, paulit-ulit yan, minsan sa GC, pag aalis kayo ng bahay, laging i-check ang mga kuryente, mga saksakan nyo, bunutin nyo sa mga kwarto, diba? Lalo sa Manila, yung mga electric fan, kasi magkukos yan ng mga sunog. Ako talaga yung ganun. Ako nga minsan na-check ko na yung buong bahay, wait lang. Kaya ako ang bagal-bagal ko daw lalabas ng bahay kapag minsan sila tapos na lahat. Kasi kayo, wala kayong gagawin kundi magbibihis na lang, di ba? Tapos lalabas na lang kayo ng bahay. Pero ako, i-check ko yan lahat kahit gurang-gurang ang style ko. Ang mga chine-check ko, hindi man sarili ko, hindi ako nagme-makeup, hindi ako kung ano-anong sinusuot kong kaartehan, hindi. Kaya ako natatagalan sa loob ng bahay na nag-check ako ng mga kuryente, mga saksakan, yung mga kalan, kung okay ba, sa CR, yung mga heater, lahat, chine-check ko po yan. Doon po ako natatagalan. Siyempre na din kung ano yung mga pinto, kung nakalakban, nakaganon. So ayun, ko lang yung mga letters na yan. So, ganun po ako ganun. Kaya, lagi ako nagbubunga nga. Kasi nga, paulit-ulit na gusto ko laging safe ang aking family. And laging okay yung mga anak ko. Ayun. And syempre, pag ikaw ang nanay na hindi ka nasanay nga na iiwanan mo na lang sila. Tapos, kahit ngayon, college na yung mga anak ko, maiiwan sa bahay.
pag alis ko, bibilinan ko yan. Pag alis ko, bibilinan ko pa rin sa messenger. Magme-message pa rin ako. Oh, gising na dyan. Ganyan, i-check mo to. Ganun. Kaya, yun lang. Share ko lang sa mga mamis. Lagi natin tandaan. At lagi nating isipin ang mga anak natin talaga, di ba? Tayong mga nanay hindi nagpapabaya sa ating mga anak. Ganyan. Kung pagod na po kayong magdadadakdak dyan, ganyan ang gawin nyo. Ako minsan pa sa pagod kong nagdadakdak sa mga anak ko, nagsusulat ako, sinasabit ko dito. Tapos lalagay ko dyan, maghugas ng pinggan. O kaya may naiwan silang mga kalat. Yung kalat mo sa ganito, naiwan mo. Kaya, o di ba mababasa nila yun? Hindi sila maririndi sa bunganga ko. Yung mata nila maririndi. Ganun lang yun. Bye mga nanay!